na balita ngayong tanghali. East Coast ng Taiwan niyanig ng magnitude 7.4 na lindol. Department of Migrant Workers inaalam na ang kalagayan ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan kasunod ng malakas na lindol. Tsunami warning sa ilang lugar sa Northern Luzon, binawi na ng PHIVOLCS. Investigasyon hinggil sa kontrobersyal na resort sa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol, sinimula na ng Senado. At arrest warrant laban sa religious leader na si Apollo Quiboloy at 5 iba pa inilabas na ng isang korte sa Davao City. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, April 3, 2024. At una sa mga balita ngayon tanghali. Isang malakas na lindol ang nagpayanig sa Taiwan umaga ng Miyerkules, April 3. Sa tala ng Earthquake Monitoring Agency ng Taiwan, umabot sa 7.2 magnitude ang lindol samantalang 7.4 naman sa US Geological Survey. Sa social media, kita ang pinsala sa mga gusali sa Southern City ng malakas na pagyanig. Ramdam din ang multiple aftershocks sa Taipei pagkatapos ng initial quake. Sa forecast ng Japan Meteorological Agency, aabot ng hanggang 3 meters ang tsunami sa Southern Japanese Island Group ng Okinawa. Pinaniniwala ang pinakamalakas na lindol na tumama ito sa Taiwan mula 1999. Kabilang ang island territory sa Pacific Ring of Fire kung saan matatagpuan ang mga aktibong bulkan at madalas ding makaranas ng lindol. Nakataas ang babala ng tsunami sa 4 na probinsya sa Northern Luzon kasunod ng malakas na lindol sa Taiwan. Partikular na ang mga probinsya ng Batanes Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Pinapaalalahanan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mga kababayan na nasa baybaying lugar ng mga lalawigang ito na agarang lumika sa mas mataas na lugar. Sa mga may-ari naman ng bangka sa mga pantalan, parte ng ilog o mababaw na coastal water, tiyaking secured ang mga bangka at lumayo sa waterfront. Kumikilos na ang Department of Migrant Workers upang alamin ang sitwasyon ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan kasunod ng pagtama ng magnitude 7.4 na lindol doon dakong alas 8 kaninang umaga. Ayon sa DMW, agad nila ini-activate ang 3 migrant workers offices sa Taiwan upang alamin ang kalagayan ng Filipino communities doon, gayon din ang kanilang employers at trade associations. Tiniyak naman ng DMW na nakahanda silang magbigay ng agarang tulong sa mga OFW sa Taiwan na apektado ng malakas na lindol. Nakaligtas mula sa pinsala ng lindol sa Taiwan ang isang kababayan na nakapanayam ng UNTV News and Rescue kaninang umaga. 4 na taon na sa Taiwan ang online English teacher na si Rosel Romazanov. Ayon kay Rosel, wala namang damage na tinamo ang kaniyang tinutuluyan doon. Aniya, ito na ang pinakamalakas na lindol na naranasan niya sa pananatili sa Taiwan. Kabado po, tapos panic po kami asawa ko, tapos ano na po, parang yung emergency bag namin, hinahanap namin, yung mga importanteng gamit po namin, mga papeles po, nilagay na po namin sa bag, tapos nagsitakbuhan na po kami pababa ng building po namin. Posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index na mararanasan sa 5 lugar sa bansa ngayong araw. Base sa forecast ng Pag-asa, kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng heat index, naaabot sa danger level ang area ng Apari, Cagayan. Gayon din ang Rojas City sa Capiz, Dumanga sa Iloilo, Catarman, Northern Samar at Maasin, Southern Leyte. Samantala, nasa 38 hanggang 39 degrees Celsius naman ang heat index na inaasahang mararamdaman sa Pasay at Quezon City ngayong araw.
Nais ng mga guro, magulang at estudyante na agarang maibalik ang klase sa Hunyo dahil sa nararanasang sobrang init ng panahon ngayong summer. Gayunman, aabutin pa ng 3 taon bago tuluyang maibalik ang tradisyonal na summer break. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz. Ikinababahala ng inang si Josephine Copag ang posibilidad na magkasakit ang anak na si Trisha sa school sa tindi ng init ng panahon ngayon. Grade 4 student na ang bata. Kaya kung sila ang tatanungin, mas mainam na ibalik na lang ang school break tuwing buwan ng Abril hanggang Mayo. Sana po maibalik na lang po yung dati na April to May magbakasyon na po. Tapos yung mga October, September, ganun hanggang December, yun yung magtuloy-tuloy ang pasok. Yun po ang aking panawagan. Kasi sa init talaga ngayon ang panahon, baka magkasakit pa yung mga bata. Gusto ko po na klase yung malamig na panahon, di po katulad ngayon na mainit. Kaya para sa presidente ng Alliance of Concerned Teachers National Capital Region Union na si Ruby Bernardo, kailangang maibalik na agad ang tradisyonal na June to March school calendar. Kabilang na rito ang April to May summer break. Sa gitna ito ng tumitinding suliraning hatid ng climate crisis. Naniniwala ang grupo ng mga guro, kaya naman itong isagawa ng Department of Education kung gugustuhin. Para sa amin po talaga na mga teachers group, no, lalo yung union, yung ACT-NCR union, no. Ang panawagan talaga namin kagyat ibalik no. Pero marami kasing dapat i-consider. Sa tingin ko, possibility, kakayanin naman po talaga kung gugustuhin no ng Department of Education. Buwan ng Pebrero nang maglabas ng kautusan ng Department of Education o DepEd kaugnay sa revised school calendar kung kailan sa May 31, 2024 na magtatapos ang kasalukuyang academic year 2023 to 2024. Sa pamamagitan nito maihahanda ang pagbabalik sa dating school calendar. Gayunman sa school year 2026 to 2027 pa maibabalik sa dati ang summer vacation na April hanggang May. Ibig sabihin 3 taon pa ang aabutin bago tuluyang maibalik sa dati ang tradisyonal na school break tuwing summer. Nakabinbi naman sa House Committee on Education and Culture ang House Bill No. 8550 o ang panukalang nagsusulong na ibalik sa June to March ang school calendar. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpahayag ng pagsang-ayon ng ilang magulang kaugnay sa suspensyon ng klase tuwing nararanasan ang matinding init ng panahon. Hindi lang sa kanila ito pabor, kundi sa mga guro at mga batang pumapasok sa paaralan. Nasa 35 mga lugar sa bansa ang nagsuspindi ng face-to-face classes ngayong araw dahil sa init ng panahon. Narito ang report ni Jed Neresina. Kakaibang init ng panahon. Ganito kung ilarawan ni Laura Villegas ang nararanasan ngayon, hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa ibang rehiyon sa bansa. Aniya, dahil sa init ng panahon ay mas madaling mapagod at pagpawisan kahit kaunting galaw lang. Kaya sinabi ni Laura na maigi ang ipinatupad na suspensyon ng pisikal na pagpasok ng mga bata sa paaralan dahil pabor ito hindi lang sa kanila kundi maging sa mga guro at mag-aaral. Ibang klase nga ngayon. Kahit wala pang araw, di ba? Umaga mga 6 a.m., 7 a.m., mainit na yung nararamdaman mo. Tapos yung uwian, mas lalo yung pag-uwian. Kasi ang uwian nila, may 10 a.m., may 12:30 ng tanghali. Ayun yun talagang matindi na rin ang init nun. Nilalakad lang namin yung eskwelahan dito eh. Kasi sayang yung pamasahe. Kaya magtitiis ka. Tapos ang dami nila, halos 42, di ba? O yung init nun. Kahit 10 yung electric fan, hindi kaya rin pa rin yung pag ganyan. Sobrang init talaga. Sa datos ng Department of Education, halos 20 lugar sa 7 rehiyon sa bansa ang nagsuspinde ng face-to-face na klase dahil sa init ng panahon. Ayon sa DepEd, ang mga lugar na nagsuspinde ng pasok ay nagpapatupad ng alternative delivery mode of learning upang mabawasan ang pagkaantala sa klase ng mga mag-aaral. Kasama na rito ang Quezon City na una nang nagsuspinde ng face-to-face classes sa kanilang lungsod. Samantala, nagbabari ng lungsod ng Maynila na nasa kapangyarihan ng mga school head ang suspensyon ng klase at paglipat sa asynchronous classes ng mga mag-aaral.
Pinapayagan din ang pagsusuot ng mas komportableng damit maliban sa uniforme upang maibsan ang init na nararamdaman. Kaugnay nito, hinimok ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang DepEd na ikonsidera ang ilang mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng init sa araw ng pasukan na nakaapekto sa mga guro at mag-aaral. Kabilang narito ang pagpapaikli at pag-a-adjust sa oras ng pasok ng mga bata sa paaralan. Bungkahi rin ni TDC Chairperson Benjo Basas na dapat pabilisin ng DepEd ang paglipat ng old school calendar sa pamamagitan ng maagang pagtapos sa school year 2024 to 2025. Wala pang tugon ng DepEd ukol rito, ngunit nauna nang kinumpirma ni Education Assistant Secretary Francis Bringas na maaaring lumipat sa alternative delivery mode of learning kung may suspensyon ng klase dahil sa matinding init ng panahon. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinawi ng Task Force El Nino ang pangamba ng mga residente sa Metro Manila na maaari ring makaranas ng water crisis ang National Capital Region sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Ayon sa Task Force, may nakahandang contingency measures ang pamahalaan sakaling makaranas ng kakulangan sa supply ng tubig ang NCR. Narito ang report ni Nel Mariboho. Wala pang nakikitang posibilidad ng Task Force El Nino na hahantong sa water crisis ang Metro Manila. Ayon kay Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama, wala pa naman critical level ang mga dam bagamat tuwing tag-init ay laging bumababa ang level ng tubig nito. Tuwing tag-init, bumababa ng 30 centimeters per day ang Angat Dam. So sa ngayon, hindi pa po natin nakikita na magkakaroon ng problema o bababa po dun sa critical level na 180 meters yung Angat Dam. Ayon pa kay Asik Villarama, base na rin sa forecast ng Pag-asa, maaaring makaranas pa ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng Luzon na dahil dito ay maaaring mapunan pa ang tubig sa Angat Dam. Sa kabila naman nito, pinayuhan ng Task Force El Nino ang publiko na magtipid ng tubig. Ito ay sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon na maaaring maramdaman sa susunod pang 2 buwan. Kabilang sa ilang paraan ng pagtitipid na iminungkahi ng Task Force ay ang paggamit na lamang ng tabo at timba sa paliligo o sa pagdidiligman ng mga halaman. Hinikayat rin ng Task Force ang publiko na iwasan munang gumamit ng mga inflatable pools. Hindi po ipinagbabawal sa ngayon, ngunit dinidiscourage po natin dahil nga po magastos sa tubig ang paggamit ng inflatable pools. At dahil sa pangambang mawalan ng supply ng tubig, nagkukusa na rin ang iba sa ating mga kababayan upang makatipid sa tubig. Pag naliligo nga sa isang lang ng balde, tapos pag sa mga labahan naman, once a week. Yung hindi araw-araw, yung lingguhan talaga siya. Pag naligo ka, ginagawa ko para makatipid. Naglalagay ako ng batya. Yun ang sinasahod ko. Sa amin sa nasi-CR ka agad, nasi-CR ka, yun ang ginagawa kong pambuhos. Sa kabila ng banta ng El Nino, tiniyak ng Task Force na may nakahandang hakbang ang pamahalaan sakaling magkaroon ng kakulangan ng supply ng tubig. Kabilang na dito ang pagrarasyon sa bahay-bahay ng mga tangke ng tubig. Bukod pa sa ilang ginagawang hakbang ng lokal na pamahalaan at national government. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagtakda na ng mga panuntunan ang bagong talagang pinuno ng pambansang pulisya para sa mga opisyal at tauhan ng Philippine National Police. Kabilang dito ang hindi pagpapatupad ng balasahan o reshuffle sa mga key officers ng PNP at ang pagbabawal sa paggamit ng telepono habang nasa trabaho. Narito ang report ni Lea Ilagan. Itutuloy ng bagong pinuno ng pambansang pulisya ang magagandang programa ng mga nagdaang Chief PNP sa paglaban sa kriminalidad. Ngunit, nagtakda din ito ng mga bagong panuntunan. Gaya na lamang ng pagpapaikli ng flag raising ceremony tuwing Lunes para agad na makapagtrabaho ang mga pulis. Public service ang pinakauna namin. So, early in the morning, we don't spend so much time dun sa mga parada maganda natin sa mga flag raising. Before 8 o'clock, dapat we are ready to accept all our clients. Doon tayo
doon tayo nagugustuhan ng tayo. Kung mas maaga and yung lahat ng mga problema nila nasusolve natin as early as possible. And I think it's the best way for the PNP to move. Ipinagbawal din ang paggamit ng telepono habang nasa duty upang makapag-focus sa trabaho. When you see them watching, alam mo naman nagfe-Facebook lang yan o nanonood ng video nyo, no? Kaya na meron naman kaming discernment for you. Hindi naman kami, nahulin tapon ka. No, discernment. Anong ginagawa nyo during the time? Yung sir, yung ginagamit yung cellphone for recreational purposes. Yun yung Yes po, yun po. But right now, sabi po ng DIDM na, may mga radios naman kami. So there's no excuse for our policemen to use their cellphone. Hindi rin magdedeklara ng war on drugs si General Marbil dahil posibleng gamitin lang ito ng ilang pulis para magparamihan ng huli. Lahat po kami, all out kami against drug. I don't want to say yung war. Kasi yun naman talagang gusto namin. Wala naman po kailangan na ipupuna all out ko. Yun na po yung trabaho namin eh. Tama ba? Yun naman talaga trabaho namin, mawala yung drugs eh. Hindi lang po kung Chief PNP nagsabi niyan. Lahat po kami, yan po yung trabaho namin. There's no need for us to declare drug war. Ito na po yung gusto namin sa society. Kahit sino Chief PNP, ang gusto namin is 100% drug-free community. Sa huli, tiniyak din ni General Marbil na hindi siya magpapatupad ng reshuffle sa key officers ng PNP. No, I do not do that. Kasi pagka ginawa mo yung reshuffle na yun, magiging unstable yung unit eh. Wala namang kasalanan yung mga police natin to reshuffle. That's lahat naman to eh. Ang ginagawa lang namin, we will be coming with a better parameter for them to be measured. Kung hindi mo kaya to, then we will give you a chance to improve. Kung hindi mo talaga kaya, then we will get a better commander. Nauna nang sinabi ni General Marbil sa kanyang inaugural speech na target niya ang high-tech policing sa mga pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang amin sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi tatanggalin ng bagong pinuno ng pambansang pulisya ang mga estratehiya ng mga nagdaang PNP chief sa pagpapababa ng krimen sa bansa. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil, itutuloy nila ang mga epektibong programa ng mga nagdaang Chief PNP at magdadagdag na lamang siya para mas mapabuti pa ang pagbibigay serbisyo ng mga pulis. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, ano ang pagtutuunan ng pansin ni General Marbil kaugnay ng kampanya ng pambansang pulisya laban sa mga kriminalidad? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Mahalaga sa bagong talagang Chief PNP na si Police General Romel Francisco Marbil na maramdaman ng mamamayan ang presensya ng mga pulis. Ibig sabihin, palalakasin pa rin ang police visibility at ang mga pulis sa barangay. Sa ganitong paraan, mapipigilan nilang magkaroon ng krimen o may mangyaring krimen sa isang lugar. Madali din aniya sila makapagre-responde kung kinakailangan. Mahalaga din aniya ang pakikipag-ugnayan sa bawat barangay at sa ganitong paraan aniya ay agad na malalaman kung ano ang kinakaharap na problema sa peace and order sa isang lugar. Matatandaan elang ibinili ng dating pinuno ng PNP na si Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang magiging kapalit na mas pababain pa ang krimen sa bansa. Sa panahon kasi ng kanyang pamumuno nakapagtala ng mababang krimen ng bansa at sa katunayan ay nahirang pa ito na ikatlo sa pinakaligtas na bansa sa buong Southeast Asia. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nakuha ni Vice President Sara Duterte ang pinakamataas na satisfaction at trust rating sa isinagawang survey ng Acquisition Apps Incorporated para sa buwan ng Marso ngayong taon. Batay sa resulta ng survey, nakakuha ng 54% na satisfaction rating si VP Sara na sinundan naman ni President Ferdinand Marcos Jr., House Speaker Martin Romualdez at Senate President Migs Zubiri na kapwa nakakuha ng 41% na score. Ang naturang rating ng pangalawang Pangulo ang naging pinakamataas sa top government officials ng bansa kahit na bumaba ito ng 3% mula sa kanyang dating score na 57% noong February 2024. Samantala, si VP Sara rin ang nanguna sa trust rating kung saan nakuha nito
ang 64% kumpara sa nakuhang scores ni Pangulong Marcos na 54%. Nagkausap kahapon sina U.S. National Security Advisor Jake Sullivan at Philippine NSA Advisor Eduardo Año hinggil sa mga paghahanda para sa nalalapit na Philippine-US-Japan Trilateral Leaders Summit na gaganapin sa White House sa darating na April 11. Sa pag-uusap ng dalawang opisyal, muling binigyan diin ni Sullivan ang suporta ng Estado sa Pilipinas matapos ang nangyaring water cannon incident ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard noong March 23. Bukod dito, binigyan din ni US official ang commitment ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, kabilang na ang pagbibigay proteksyon laban sa mga pag-atake sa Philippine Military Forces, public vessels at aircraft, gayon din ang Philippine Coast Guard sa South China Sea. Pinaiimbestigahan na sa Senado ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Inihain ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang resolusyon na layong mabusisi ng komite sa Senado ang sinasabing kasunduan. Anya, lumalabas na ito ang dahilan kung bakit walang habas at panay ang pambobomba ng tubig ng China sa resupply vessels ng Pilipinas. At kung makukumpirmang totoo ang umano'y agreement, tila katumbas na ito, anya ng pagsuko sa soberanya ng Pilipinas at pagtataksil sa bayan. Matatandaang pinalutang ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang sinasabing kasunduan ni dating Pangulong Duterte at ng China kung saan limitado lamang umano sa pagkain at tubig ang dadalhin sa BRP Sierra Madre. Ipinaaresto na ng isang korte sa Davao City ang religious leader na si Apollo Quiboloy at 5 iba pa kaugnay sa mga kaso ng sexual abuse. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may reaksyon na ba dito ang Department of Justice? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa isang opisyal ng Department of Justice o DOJ ay pag-uusapan pa nila itong kaso ngayon, Ella, kasama ang kanilang mga prosecutor. At kaugnay nga niyan, o kaugnay ito sa inilabas na warrant of arrest ng Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Apollo Quiboloy at 5 pa nitong associate na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Ayon sa hukuman, may batayan para ipapaaresto si Quiboloy at ang 5 pa nitong mga kasamahan. Itong Lunes, Ella, April 1, inilabas ang arrest warrant na pirmado ni Judge Dante Baguio. Pero batay sa impormasyon na nakalagay dito, noon pang March 14, unang ipinag-utos ng hukuman na ipaaresto si Quiboloy at ang mga kasamahan nito. Subalit naghain ang kampo ni Quiboloy ng motion na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng arrest warrant dahil naghain sila ng motion for reconsideration sa Department of Justice kaugnay sa kaso ni Quiboloy na sexual abuse of minor. Noong March 19 ay una nang naglabas ng arrest order ang Senado laban sa religious leader dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ng komiteng pinangungunahan ni Senator Risa Hontiveros kaugnay sa mga aligasyon ng pang-aabuso ni Quiboloy. Sa kanyang pahayag kasunod ng arrest warrant ng korte kay Quiboloy, sinabi ng mambabatas na bilang naan niya ang masasayang araw ng religious leader at naniniwala siyang mahuhuli ng mga otoridad si Quiboloy. Yan man ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang 3 warehouse ng vape sa Maynila at Rizal. Base sa investigasyon ng BIR, sinasabing hindi dumaan sa tamang proseso at hindi nagbabayad ng buwis ang mga nasabing establisimento. Alamin natin ang detalye kay Jed Neresina live. Jed, gaano karami ang nakumpiskang illegal na vape products sa nasabing raid ng BIR? Aga nakumpiska ang higit sa 60,000 illegal na vape products sa 3 warehouse sa Maynila at Rizal.
Ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR, nagpapatuloy ang ahensya sa ganitong aktibidad upang masiguro na ang lahat ng negosyo sa bansa ay dumaraan sa tamang proseso at pagbabayad ng buwis. Ang nasabing raid ay dahil sa hindi pagpaparehistro at hindi pagbabayad ng excise taxes na umabot sa higit 150 million pesos tax liability. Mahaharap sa kasong kriminal at sibil sa ilalim ng National Internal Revenue Code ang mga salarin sa likod ng 3 bodega sa Maynila at Rizal. Kaugnay nito aga, nagpaalala si BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. na dapat irehistro ang anumang negosyo. Handa namang tumulong ang BIR sa proseso at hakbang sa pagpaparehistro ng mga ito. Kailangan ding siguruhin na nagbabayad ng tamang buwis ang mga rehistradong negosyo sa bansa. Ayan muna ang update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Sinimula na ang ilipat sa Bicol ng pamunuan ng Philippine National Railways ang kanilang mga empleyado na apektado ng 5 taong tigil operasyon ng Metro Commuter Line sa Maynila. Narito ang ulat ni Ryan Lacanlale. Tutulak na batungong Bicol ang ibang mga empleyado ng Philippine National Railways Metro Commuter Line. Sila ang mga manggagawa na piniling lumipat sa Bicol dahil sa pansamantalang tigil operasyon ng PNR sa Metro Manila noong March 28. Sinimula ng PNR ang paglipat ng kanilang empleyado. Nasa 167 ang bilang ng mga lilipat sa Bicol. Sasagutin ng PNR ang kanilang transportasyon. May dormitoryo at staff house rin na pansamantalang tutuluyan ng mga ito. Bibigyan din sila ng 5,000 pisong rental subsidy sa loob ng 3 buwan. Alam mo, marami sa mga empleyado namin, ang nagiging madalas na sagot nila, susubukan at titingnan nila muna yung siyempre, ano ba ang buhay doon, di ba? Siyempre, alam mo naman, galing ka ng metro, tapos biglang mapupunta ka doon sa, siyempre, it's a Bicol area, ang layo din naman. Pero mas marami ang mga manggagawa na pinili ang compensation package. Ayon sa PNR, nasa 300 empleyado ang direktang maaapektuhan. Gaya ni Vilma Halayahay, na 53 years old na nang makapasok sa PNR. Laking pasasalamat niya na sa edad niya ay tinanggap pa rin siya. Ang inaalala niya ngayon, baka mahirapan na siyang mag-apply sa ibang kumpanya na tumitingin sa edad. So mahihirapan po ako talagang mag-apply sa iba. Pero kung tutuusin, gusto ko talagang magtrabaho. Kasi kung di naman sila nag-stop operation, siyempre dito pa rin ako. Magtatrabaho pa rin ako. Ngayon, di ko lang alam kung ano gagawin ko ngayon. Siyempre, di ba po? Kasi yung edad ko nga, mahihirapan na ako makahanap ng trabaho. Pero itatry niyo pa rin? Itatry ko pa rin kung may tatanggap po sa akin. Pero magtatry ako. Si Christina Martin naman, 12 taong nagtatrabaho sa PNR bilang teller. Sa ngayon, magpapahinga muna siya habang inaantay ang dagdag operasyon mula Laguna to Bicol. Pero dahil nalalayuan pa rin siya, hindi pa rin ito makapagdesisyon kung tatanggapin ang paglipat sa Bicol. Nagdadalawang isip rin po kasi ko doon. Kasi taga Manila po kasi yung family ko nandito. So hindi ko pa rin po sure kung ano rin po ako doon. Pero wala po akong idea na ano. Siguro po kung yung mga nakarating na doon, magtatanong po kung anong sitwasyon nila doon. Doon lang po ako siguro magkakaroon ng idea kung punta rin po ako ng Bicol. Gayunman, tiyak na maninibago sa mga unang araw na hindi pumapasok. Sanay na po kami nung papasok ng everyday na gagawin namin yun. Kaharap namin yung mga passenger, tapos yung araw-araw kong papasok. Sanay na na rin po kami doon. Na parang naiisip namin na 12 years na nandito kami. Parang ang hirap din. Mamimiss mo yung Opo. Ano yung mamimiss mo? Mga ka-workmate din po. Makakatanggap ng katumbas ng 4 na buwang sahod para sa minimum wage earner at 10,000 pisong inconvenience allowance ang mga empleyado na pinili ang compensation package. Para naman sa above minimum ay makakatanggap ng katumbas ng 2 buwan na sahod. Tutulungan din sila ng PNR at DOTR na makapasok sa ibang trabaho.
Sa ngayon, pinagpapasa na sila ng personal data sheet at credential. Ang PNR ang makikipag-ugnayan sa ibang ahensya. Ang karamihan kasi syempre from Manila, no, and then lilipat ka ng Bicol. Meron din sa kanilang ayaw naman ng masyadong malayo, no? Masyado daw malayo sa pamilya. So, DOTR also, no, and PNR coordinated with our other railway agencies like CLRT and MRT na if it's possible, no, to accommodate, no, in their hiring and of additional personnel doon sa mga lines din naman ng mga bubuksan nila or additional personnel on their existing routes. Kung maaari ay i-consider din at i-prioritize yung hiring from PNR employees who have been displaced from the staff operations. Nasa Bicol na ngayon ang mga head ng PNR para personal na alamin ang magiging sitwasyon ng kanilang mga tauhan doon. Samantala, target ng PNR na sa loob ng 4 hanggang 6 na buwan ay madala na sa PNR South Main Line mula Laguna hanggang Bicol Region at fully operational na ang 10 set ng tren sa Tutuban para sa karagdagang biyahe. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula na sa Senado ang investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na resort sa gitna ng Pamoson Chocolate Hill sa Bohol. Ngayong araw, humarap sa Senado ang Department of Environment and Natural Resources o DENR, maging ang ilang kinatawan ng local government units. Mula sa Senado, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano na ang mga napag-usapan sa pagdinig? Ella, sa pagsisimula ng pagdinig ng Senate Committees on Environment, Natural Resources and Climate Change at Local Government, sinabi ni Senator Cynthia Villar na naniniwala siyang may pagkukulang ang gobyerno sa pagpapatupad ng mga polisiya at regulasyon para maprotektahan ang protected areas sa bansa. Kaya kailangan anyang mas sikapin ng mga otoridad at maging ng mga Pilipino na pangalagaan ang kalikasan. Nilinaw naman ni Senator Nancy Binay na hindi layo ng pagdinig na magturuan, kundi matukoy ang mga butas sa polisiya, batas at ordinansa at kung bakit bigong magkaroon ng koordinasyon ang mga ahensya ng gobyerno. Sa pagharap ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, inanunsyo ni Secretary Tony Yulo Loizaga na suspendido na muna ang pagproseso sa Environmental Compliance Certificates o ECCs sa mga proyekto sa lahat ng protected areas sa bansa. Inatasan na niya ng kalihim ang lahat ng regional offices ng DENR na magkaroon ng inventaryo ng lahat ng mga estruktura na nakatayo sa protected areas para makita kung sumusunod ang mga ito sa environmental regulations at standards. Ganoon din ang pagsasagawa ng komprehensibong review sa lahat ng ECCs na in-issue para sa mga proyekto sa protected areas. The approval of by regional offices of ECC applications for projects within PAAs is now suspended until further notice. And all pending and future ECC applications within the PAAs will be processed at the EMB Central Office. And this must secure the endorsement of the Biodiversity Management Bureau. Inirekomenda rin ng DENR na magkaroon ng pagbabago sa komposisyon ng Protected Area Management Board o PAMB na siyang nag-aaproba sa mga proyekto na planong itayo sa mga protected area. Aminado kasi ang kalihim na dominado ng lokal na interes ang naturang board at bagaman umuupong chair dito ang DENR, wala umano itong kapangyarihang bumoto. Pero hindi kumbinsido rito ang ilang senador. Tingin ni Senator Villar, gimmick at ginagamit umano ng DENR ang mga barangay captain para sa clearance ng PAMB. Isinusulong din ni Secretary Loizaga na maaprubahan ng panukalang batas na magtatatag ng Environmental Protection and Enforcement Bureau para mapalakas niya ang pagbabantay at pag-inspeksyon ng DENR. Elang, bukod nga sa Chocolate Hills Resort, tinatalakay din sa ngayon sa pagdinig ang mga umano'y illegal na istruktura na nadiskubre sa iba pang protected areas gaya ng Mount Apo Natural Park. At yun munang update mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado. Nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ang pulisya sa natagpuang 2 bangkay na sinimento sa loob ng drum sa isang ilog sa probinsya ng Camarines Norte. Narito ang ulat ni Brian Baldaraje.
Naglunsad na ng imbestigasyon ng Labo Municipal Police Station sa mga natagpuang bangkay na nakasimento sa loob ng drum sa isang ilog sa Camarines Norte. Sa inisyal na pagsisiyasat ng mga otoridad, gabi ng Lunes, April 1 nang makita ng isang mangingisda ang mga drum sa Busigon River sa Barangay Submakin sa bayan ng Labo. Agad itong inireport sa mga pulis at nang puntahan, dito napag-alaman na ang laman pala ng mga naturang drum ay 2 bangkay na pawang mga lalaki. Kahapon magkatulong na inilabas mula sa drum ng mga tauhan ng PNP at Armed Forces of the Philippines ang naturang mga bangkay na pawang nakaduct tape ang buong muka at nakaposas ang isa sa mga biktima. Dinala na sa pinakamalapit na punerarya ang mga bangkay upang maisailalim sa otopsiya at upang malaman ang pagkakakilanlan ng mga ito. Samantala, ayon sa Municipal Police Station ng Bayan ng Labo sa Camarines Norte, posibleng galing sa ibang lugar ang mga biktima at dito lamang itinapon. Ayon sa mga otoridad, base sa nakitang komposisyon ng labi ng mga biktima, nasa humigit kumulang 3 linggong patay na ang mga ito. So far po, wala sa aming reported missing dito sa area ng Labo, Camarines Norte. Walang reported sa amin. So ngayon po, sa tulong ng forensic autopsy natin, baka may pagkakakilanlan at may pumunta dito kung saan mang lugar na hindi sa Camarines Norte, pwedeng i-identify yun. Base na po yan doon sa result ng ng forensic natin. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na sa ibang mga police station ng Labo MPS upang malaman kung may mga ulat o kaso ng mga nawawalang mga lalaki. Aalamin din ng PNP kung may mga CCTV sa mga kalsada na posibleng dinaanan ng sasakyang ginamit para madala ang mga biktima sa naturang lugar. So far po, may tumawag na sa akin from Laguna. So may binigay na missing person. So ibinigay ko na sa aking naghawak ng kaso para magkaroon ng comparison based doon sa result ng determine ng forensic autopsy. Samantala, nagpaalala rin ang mga pulis sa Cam Norte na agad mag-report sa mga kinauukulan kung may nakikitang kahina-hinalang mga tao o mga gawain sa kanilang mga lugar. Kasabay nito, nanawagan din ang Labo MPS sa publiko na agad ipaalam sa kanilang opisina kung may nalalamang mga impormasyon na maaaring makatulong sa mabilis na pagresolba sa nasabing krimen. Maaari itong itawag sa hotline number ng Labo MPS sa numerong 0998-598-5957. Brian Baldaraje, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pansamantalang suspendido ang klase ngayong araw sa bayan ng Pilar, Abra matapos na sumiklab ang bakbakan sa pagitan ng militar at mga miyembro ng New People's Army o NPA. Sakop ng class suspension ang lahat ng elementary at high school level, mapa-public o private schools. Ayon kay 501st Brigade Civil Military Operations Officers Major Brian Albano, nangyari ang bakbakan sa boundary ng Nagkanasan, Pilar, Abra at Babala Siwan, Santa Maria, Ilocos Sur, bandang alas 11:50 ng umaga kahapon na tumagal hanggang alas 7 ng gabi. Ilang mga residente sa lugar ang napilitang lumikas sa takot na madamay sa gulo. Ayon sa commander ng 5th Infantry Division, ito na ang ikalimang engkwentro sa pagitan ng kanilang tropa at mga miyembro ng NPA North Abra Guerrilla Field Committee. Nasaksihan ng mga taga Southern California, USA ang misteryosong ilaw sa Papawirin madaling araw ng Martes, April 2. Hindi pa malinaw kung saan ito galing o ano ang sanhi nito. Subalit, pinaghihinalaan ng mga netizen na maaring ito ay meteor o comet. Maari rin anilang debris ito mula sa isang SpaceX launch o module o nagaling sa Chinese Shenzhou 15 spacecraft. Naka-Instagram na ang royal family ng Japan. Araw ng Lunes, April 1, nang i-activate ng Japan's Imperial Household Agency ang Instagram account ng Imperial Family.
Kabilang na sina Emperor Naruhito, Empress Masako at anak nilang si Princess Aiko. As of April 3, araw ng Miyerkules, mayroon na itong 589,000 followers at nakapag-share na ng mga larawan ng family members. Inilunsad ngayon ng Department of Tourism ang Philippine Experience na may temang Love the Flavors, Love the Philippines na idinaos sa Rizal Park at sa Intramuros sa Maynila. Layo ng proyekto na matulungan ang mga maliliit na negosyante at maipromote ang kanilang mga produkto sa pamamagitan ng food fair at food bazaar. Mula sa Luneta sa Maynila, makibalita tayo kay Harry Ilagan live. Hari, ano-anong mga produkto ang tampok dyan sa Philippine Experience? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Iba't ibang produkto at iba't ibang pagkain galing sa iba't ibang rehiyon sa bansa ang itinampok dito sa Food Bazaar, dito sa Luneta Park. Ipinita din sa isinagawang grand launching ng Philippine Experience dito sa iba't ibang food bazaar sa Luneta at Intramuros ang iba't ibang prutas na ipinagmamalaki ng mga rehiyon sa bansa tulad ng suha, durian, pakwan, melon at hinog na mangga. Ayon kay Department of Tourism Secretary Maria Cristina Garcia Frasco, ito ay year-long food bazaar para matulungan ang maliliit na entrepreneurs o SMEs sa kanilang ipinagmamalaking pagkain at mga produkto. The Department of Tourism is fully committed to the task of preserving and elevating our culinary assets, both in the domestic and the international tourism markets. Ngayong araw naman ay naging matagumpay ang selebrasyon ng Filipino Food Month o Buwan ng Kalutong Pilipino ngayong buwan ng Abril sa dalawang makasaysayang lugar dito sa Rizal Park at Intramuros. Pinangunahan ito, Ella, ng Department of Tourism o DOT sa pakikipagtulungan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Department of Agriculture at Philippine Culinary Heritage Movement. Nagkaroon din ng salo-salo na budol fight ang mga opisyales at kawani ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kasama ang ilang Asian ambassador ng Pilipinas na hinanda naman ng ating mga kababayan na kalahok dito sa food fair. Nagsagawa din ng maikling programa tulad ng tradisyonal na mga sayaw, instrumental na musika mula sa mga talentadong Pinoy. At pagkatapos ng kainan dito sa Food Bazaar ay nagtungo naman kami sa Plano Luneta de Santa Isabel sa Intramuros, Manila para sa ikalawang bahagi ng programa. Ella, magpapatuloy naman ang Filipino Food Month Celebration sa April 5 na gaganapin sa Clark Parade Ground sa Mabalacat, Pampanga upang i-highlight ang pagkain Kapampangan. Ella, nagbubukas ang Food Bazaar dito sa Luneta Park sa araw ng Biyernes hanggang Linggo, simula alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. At sa Intramuros naman, araw-araw, simula Lunes hanggang Linggo, Ella. At ito ay simula alas 7 ng umaga hanggang alas 5 naman ng hapon. Yan munang update. Balik sa'yo, Ella. Ari, ano na mga produkto ang natikman mo dyan, yung pinakamasarap? Oo, Ella, sa pag-iikot-ikot nga natin kanina pang umaga actually, trending na trending ito ang nagtitinda ng sorbetes na hindi na talaga nagkamayo ang mga netizen dito na sa pagkain ng sorbetes. Sobrang init ang panahon, Ella. Alright, maraming salamat, Harry Ilagan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 17, versikulo 3 na nagsasabi, ang dalisayan ay sa pilak at ang hurno ay sa ginto, ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. At
Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.